attend. Okay? Minsan nga, hindi pa kakanta eh. Diba? A-attend na nga lang, hindi pa kakanta. Ganyan lang pagka nagwo-worship through songs. Diba? Pag nagbabasa ng Bible, yan. Okay? So, pagka ganyan, nais kong tanungin, bakit ka nandito? Diba? Kung hindi ka magwo-worship, kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi ka magiging attentive sa Word of God, bakit tayo nandito? Okay? Pinilit kasi ako eh. Ha? Ganun ba yun? Ang ligtas, hindi kailangan pilitin. Amen? Okay? Yun, pag kambing, talaga kailangan mong pilitin yung kambing eh. Diba? Diba ang kambing? Nakakita na kayo ng kambing na nanunuwag. Diba? Okay? Pero pagka naligtas, ay may Holy Spirit, kinikilos ng Holy Spirit yung puso, nagpapasakop. Pero meron talagang mga naligtas naman, pero matigas pa rin yung ulo. Di ba? Matigas pa rin yung ulo. Ayaw sumunod sa Panginoon. Pero pag ganyan ang kalagayan ng isang Kristiyano, ano yan, hindi mag-grow spiritually. Okay? Tandaan natin yan. Without obedience to the Word of God, without submission to the Lordship of Jesus Christ and to the leading of the Holy Spirit, walang spiritual growth. That is why, if you are praying for spiritual growth, kailangan may mga bagay kang sundin mula sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang mahalaga, binabasa yung salita ng Diyos eh. Okay? Lagi kong ine-emphasize ito. Bakit? Okay? Dahil may mga Kristiyano, pinapabayaan ito. Okay? Ang devotion everyday, cellphone. Hello, okay pa ba itong microphone na to? Ang devotion nyo, reels. Hindi, naman, Pastor, yung reels ko, Bible verses. Diba? Tapos pagka punta mo sa kabila, sayaw na, no? Okay? Nawala din yung binasa mong scripture. So, itong name na Obed-Edom means servant. Okay? Kaya nga, Obed-Edom, dalawang salita, servant of Edom. Pero, merong mahalagang pangyayari na nangyari sa kanyang buhay. Okay? At hindi lang yung buhay niya ang naapektuhan, kundi yung susunod na henerasyon. So, yung pangyayari na ito ay nung bigla na lang may kumatok. Tao po! Andiyan ba si Obed-Edom? Binuksan yung pinto at sinabing, kailangan ng paglalagyan ng ark. Okay? Si King David, hindi ayaw niya nang galawin. Natakot si King David eh. Merong mga ba ito? Nasa dulo ng dila ko eh. Merong hesitation itong si King David. Okay? Na kunin yung ark. Pinag-aralan muna niya. Ang kagandahan naman kay King David, nagkamali siya, pero tinignan niya. Inaral niya kung paano niya maitatama. Ayun yung maganda, no? Okay? Tignan natin mula sa Bible, paano maitatama yung mga mali nating desisyon. Meron ba tayong mga maling desisyon na nagawa? Okay? Yung mga Mr. tsaka Mrs. Huwag niyo isiping maling desisyon yung yung Mrs. mo ha o kaya yung Mr. mo. Okay? Kahit na minsan yun ang pakiramdam mo. Di ba? Okay? So, meron tayong mga pagkakamali. We are not hindi tayo perfect. Okay? We will make the wrong decisions, we will fall. Okay? But andyan ang salita ng Diyos para ipakita sa atin kung ano yung tama. Paano maitatama? Kaya nga, doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Ano sabi doon? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ano yung totoo? For reproof. Ano yung mali? For correction. Yung, paano maitatama yung mali? And for instruction in righteousness. Paano tayo mapapanatiling nasa tama? That the man of God may be perfect. Ano yung word of perfect dyan? It means mature. Truly furnished unto all
good works. Thank you. Okay? So, doon sa church na pinuntahan ko, meron yung lapel no? Ganda rin pala yung lapel, no? Try natin meron ba tayong mabibiling lapel? Meron lapel. Papel lang yata kaya. Dito, wala nang ganito. Okay? So, itong si Obed-Edom, although siya ay galing dun sa Gath. Okay? So, Gittite kasi. Siya ay taga-Gath. Okay? Pag tinignan natin yung kanyang lineage, okay? Siya ay isang Levite galing sa family ni Korah. Okay? Makikita natin yan sa 1 Chronicles chapter 26. So, naging caretaker siya nung ark. At dito po sa mensahe natin ngayong hapon na ito, makikita natin una sa lahat, ready na kayo? Okay? Makita natin una sa lahat yung proximity. Okay? That is the first thought na nais kong makita ninyo sa mensahe natin ngayon. Sabi dyan sa verse 14, 1 Chronicles chapter 13, verse 14, and the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Okay? So, makikita po natin dito, mga kapatid, na yung proximity. Okay? Pumasok yung ark sa buhay. The ark moved in. And naalala mo ba yung day, yung time na ikaw ay nakakilala sa Panginoon? Okay? The Lord move into your life. Ang Holy Spirit nag-indwell sa atin. Nanahan sa atin. Sipin niyo, sabi ni Solomon dun sa prayer niya, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. Hindi kayang punuin. Okay? Tama ba yung Tagalog ko? Okay? Yung universe natin hindi kayang ilagay ang Diyos because He is great. Nandiyan pa kayo? Okay? Pero sabi ni Solomon, hindi itong temple, much more itong temple na ginawa ko. But now, mga kapatid, okay? Makikita natin that the Holy Spirit will indwell the believer. Yung naligtas. Kaya pag naligtas ka, meron kang Holy Spirit. Proximity. Okay? Proximity. Nasa iyo ang Panginoon. But ang tanong, are you close to the Lord? Sa family, sa inyong family, okay? Sa mga nandito na mag-asawa, ang Panginoon ba ang sentro ng family? Kung ikaw lamang yung saved doon sa bahay nyo, okay? Nakikita ba sa buhay mo that you are a child of God and that the presence of God is in you? Okay? Proximity. Yan yung una natin kailangan makita dito. Okay? Sa mga taong naligtas, naalala nyo ba yung time na na-save kayo? Kung yung inyong desire, yung inyong zeal na malaman yung kalooban ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? Nung naligtas ba kayo, nagkaroon kayo ng desire sa Word of God? Ha? Yung iba, hindi. I-check mo yung salvation mo. Anong sabi dun sa Peter? Buksan yung Bibles nyo, ha? Okay? Punta tayo sa Peter. Okay? Parang ano yata tayo, Okay? Parang inaantok yata tayo lahat ngayon. 1 Peter. Tama ba? 1 Peter. First Peter chapter 2 verse 2. Ano sabi diyan? 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin natin. Ready, go. As newborn babes. So nung ikaw ay na-born again, ilang beses kang na-born again? Ilan?
Isa. Hindi again and again, ha? Okay? Isa lang. Just like your physical birth, yung spiritual birth is just a one-time event. As newborn babes, desire. Desire the sincere milk of the word. Yan. Yan ang natural na response ng isang bagong ligtas. Okay? Dahil ikaw ay nagkaroon na ng new nature, yung new nature na yan, nais niya ng spiritual nourishment. Saan nakukuha ang spiritual nourishment? Saan? Word of God. Pastor, hindi kasi sa akin naturo yan noon eh. O ngayong alam mo na, yun. Ilagay na natin sa practice. Hello? Pastor, hindi kasi ako nabigyan ng Bible. Ba't di ka nang hingi? Di ba? Ang dami nating dahilan eh. Yung iba, humingi nga. Inuwi. Pero hanggang dun na lang. Nahiyang ibalik. Hindi na lang ibalik para magamit ng iba. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, yan. Gusto niyo lumago? Gusto niyo mag-mature? Gusto niyo na ma-equip pa kayo with the Bible knowledge, with the heart na para mag-serve sa Panginoon? Then, ayan, hindi natin pwedeng ihiwalay yung Word of God, yung spiritual sustenance natin, okay, dun sa ating service. Without spiritual sustenance, yung ating service, patay. Hello? Kaya nga, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, tapos kakanta ka sa choir. Okay? Ba? Ang Diyos ang nakakakita. Kahit napakaganda pa ng boses mo. Kahit sing ganda pa ng boses mo sino ba yung magagandang boses? Si Kim Chu, di ba? Okay? Kahit napakaganda pa ng boses mo, wala kang spiritual sustenance, wala kang daily walk sa Panginoon, kahit napakagaling mo, yung service mo sa harap ng Diyos, walang kabuluhan. Why? Doon nagmumula eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Proximity. Are we close to the Lord Jesus Christ? Sabi dito, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So, are we close to the Lord? Are we close? Kaya nga mga kapatid, tingnan natin ito ha. Okay? Kung makita natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, nagbibigay ito sa atin ng kababaang loob. Hindi tayo nagiging mayabang. Diba? Kasi niligtas tayo ng Panginoon eh. Kung aatras kayo dun sa verse number 2, ano sabi dyan? Wherefore laying aside all malice, malisya, and all guile. Ano yung guile? Panlilin lang. And hypocrisies. Ano yung hypocrisies? Kasinungalingan. Pagpapanggap. And envies. Inggit. And all evil speakings. Yan, description yan. Okay? Ng mga gawa ng laman. Description ng unbeliever. Description ng isang taong karnal. Pero bilang mga ligtas, okay, lay aside, iwan, itapon itong mga bagay na ito at tayo ay magpasalamat sa Panginoon na niligtas niya tayo at tayo din, abutin din natin yung iba. Hello? Nakakasunod pa kayo? Okay? Dapat ito yung desire natin eh. Ang desire natin is the new life. Not the old life. Hello? Okay? Desire the sincere milk of the word. Ang desire natin yung God-honoring music. Amen? Ang desire natin every Sunday, nandun tayo sa house of God. Parang wala atang naniniwala doon, ha? Okay? Gusto niyo ba one service na lang tayo? Every week? Ha? One service na lang tayo, kaya ano? Ano? Hindi, 3 to tribe tayo, di ba? Yan ang tinuro sa atin, no? No? 3 to tribe. Sunday morning, Sunday afternoon, okay? Wednesday. Okay? Yeah.
Kasi kaya ko pa namang mag-prepare ng mga messages eh. Di ba? Oh. May mga preachers tayo dito. Pastor, dami nating mga mga pagtuturo, preaching, di ba? Meron pang Bible school. Nga pala, na-announce na ba? Sa Tuesday, may exam, no? Speech, examination nyo na. And then sa exam nyo na rin sa captivity stage. Okay? So, ganoon talaga mga kapatid eh. Okay? Bakit tayo nagpipreach? Bakit tayo nagtuturo ng salita ng Diyos? Ito yung kailangan ng mga tao so that they will grow spiritually. Okay? Proximity. Proximity to the Lord. Proximity to the Word of God. Gaano ka ka-close sa Word of God? Kung maiiwan ang cellphone at ang Bible sa church, ano ang babalikan? Ha? Kung maiiwan ang cellphone o ang Bible sa church, ano ang babalikan? Pag yung Bible, okay na yan. Diyan na, hindi mawawala yan. Ha? Maalikabukan dito. Okay? Pero pag cellphone, kahit ang bahay mo sa Annapolis, ba? Kahit hindi ka nasunduin, babalikan mo yung cellphone mo dito. Sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng jeep. Naiwan yung cellphone ko. May nakakita ba ng cellphone ko dyan? Diba? Okay? Ano may pinakamalayo dito? Ha? Ano yung pinakamalayo? Si Brian. Si Brian. Wala. Ayun, yun pala si Brian. Akala ko si si Iko. Akala ko si Iko. Si Brian. Brian pala. Okay? No? Naiwan mo yung cellphone mo, Brian. Okay? Babalikan mo. Ha? Pero yung Bible mo naiwan. Yung, babalikan next week. Ha? Babalikan. Pero may, nakikita yung priority natin dyan eh. Di ba? Pag yung Bible naiwan, okay lang. Yung Bible, maiwan sa tricycle. Pero pagka yung cellphone na naiwan sa tricycle, magpo-post ka na doon sa group chat ng buong Santa Maria, yung tricycle na ganito, may naiwan po akong cellphone. Diba? Hanggang makita mo. Okay? Proximity. Proximity. Are we close to the Lord? Nilalagay ba natin yung salita ng Diyos close to our hearts? Ano sabi ni David? I will hide His words, thy word, in my heart. Okay? Ibig sabihin yan, kaya nga si David, man after God's own heart eh. Bakit? Yung salita ng Diyos, yun, mahalaga sa buhay ni David. Okay? Okay pa kayo? Okay? Nakakasunod ba kayo? Now, balik tayo dun sa 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Verse number 11. Anong sabi dito? And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Okay? So, anong makikita po natin dito mga kapatid? Basahin natin yung verse 12. And it was told King David. Okay? Nabalitaan ni King David. Okay? Nabalitaan. Saying, the Lord hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him. Kumalat yung balita. Nabalita, Okay? Di lang natin alam paano nangyari yan. Kasi wala pa naman nung mga telebisyon, radyo, di ba? Pero nalaman The Lord hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him because of the ark of God. Okay? Nung narinig ni King David, pinagpala. Okay? Ano yung makikita natin dito, mga kapatid? Okay? Makikita natin dito yung provision ng Panginoon. Okay? Bakit? He was blessed. Malinaw dyan Okay? The Lord hath blessed the house of Obed-Edom.
and all that pertaineth unto him. That means, the Lord blessed bless siya materially. Walang masama sa material blessings. Okay? Pero huwag niyo sanang isipin na lahat ng blessings ay puro material lang. No. Merong material blessings and praise the Lord, thank the Lord for material blessings. Amen? Na pag blines ka ng Panginoon ng mga bagay na yan, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Okay? If God has blessed you with financial blessings, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Now, kapag tayo ay gumagastos, tanungin natin, kung bibilhin ko ito, okay, maluluwalhati ba ang Panginoon? Hello? Okay? Pag bibilhin ko itong bagay nito, napunta tayo dito sa area lang nito. Tayo dito? Parking tayo dito sa usaping ito. Kasi maraming namimili, di ba? Although hindi kayo namimili sa physical stores, namimili kayo sa Shopee. Di ba? Shopee, Lazada. Kaya nga may mga kilala na dito ng mga rider eh. Di ba? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Ha? Parang hindi kayo taga-Pilipinas Okay? Di ba? Yung mga Bible woman dito, lagi mo marinig, Dang Bilyar. Dang Bilyar po, Shopee. Napindot lang. Napindot lang. Okay? Umorder, napindot. Nasira yung cellphone. Diba? Umorder mag-isa. Yung app, no? Na virus. Okay? Shopee po, Maribel. Yung mga naririnig kong pangalan eh. Okay? Shopee po. Minsan ako, no? But, yung mga online purchases natin. Okay? Yung mga binibili natin, whether ikaw ay pupunta sa mall, bibili ka ng mga bagay na ito, yung pagbili ba natin na yan ay nakakaluwalhati sa Panginoon. Paano natin malalaman kung nakakaluwalhati? Kung gagamitin ba natin sa tama? At kung yung binibili natin ay yung mga bagay na hindi magdudulot para tayo ay magkasala. Hello? Right? Kung bibili ka ng sigarilyo, ano na yan? Hindi mo na kailangan pag-isipan, bibili pa ba ako nito? Okay? Bibili pa ba ako ng sigarilyo para, tanungin mo na lang, kapag hinit-hit mo yung sigarilyo, di ba? Pag hit-hit mo, di ba? Magkano sigarilyo ngayon? Magkano? Kakabili mo lang kanina eh. Ha? Magkano? Badet? Alam mo, badet? Di ba? Kapag hit-hit mo ng sigarilyo, kaya mo bang sabihin, to God be the glory? Ha? Mambabastos yan sa Panginoon. Alam mo na hindi makakaluwalhati yan sa Panginoon. Hello? Okay? Nakukuha nyo kung saan tayo pumupunta dito? Yung mga binibili natin, whether sa Alphamart o Save, alam niyo ba, may na-form ako dyan eh. Di ba? Di ba? Meron akong naisip eh. Di ba? Okay, saan ka bibili? Di ba? Save. Sabi. Yung isa naman, dali. Di ba? Dali. Di ba? Hindi nyo na-gets. Mamaya magigets nyo din yan. Pang matatalinong joke yun. Okay? Okay? Di ba? Dali. So, hinihikayat ka. Dali. Okay? Malapit sa atin dito. Save. Sabi. Diba? Sabi ko sa'yo, dito ka na eh. Mas mura kaysa sa Alphamart. Yung isa naman, dali. Di ba? Yung mga binibili natin dyan. Yung mga binibili natin sa online. Okay? Nakakaluwalhati ba sa Panginoon? Well, kung yan ay need, then okay. Pangangailangan eh. Kailangan bang bumili ng bigas? Ha? Minsan, yung iba, kaya imbis na ipambili ng bigas, okay? Ang ginagawa? Ipinambibili ng alak. Okay? Sana walang member ng Bethel Baptist Church na mahuhuli ko, mabibili ng alak dyan, ha? Okay? Okay? Nung di pa ako dumarating, ang hawak, alak. Tapos, biglang nung paglingon ko, Bear Brand na.
Oh, di ba? Okay? Bakit, mga kapatid? Pag binili mo yan, pag ininom mo, pag kinonsume mo yan, maluluwalhati ba ang Panginoon? Okay? Provision yan, number 2. Nasa number 2 na tayo. Parang gusto niyo pa sa number 1, ha? Gusto niyo yata patagalin yung message natin, eh. Okay? Provision. Okay? Yung blessing ng Panginoon. Kasi clear. Maliwanag sa salita ng Diyos. Nabalitaan ni King David. Obed-Edom. Obed-Edom, his household, and all that he had, materially, physically. Ibig sabihin yan, pati yung mga alaga ni Obed-Edom, kung meron man siyang tupa dun sa bahay, nanganak ng marami. Kung meron siyang baka, yung baka niya nanganak. Yung mga alaga, pati yung mga alagang hayop, dumami. Kung may pusa, isama mo na yung pusa. Okay? He was blessed. And people heard of what happened sa buhay ni Obed-Edom. Alam niyo, mga kapatid, kung susundin lang natin ang salita ng Diyos, makikita ng mga tao yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin at magiging testimony yan para madala natin sila sa Panginoon. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ng salita ng Diyos? Sa Bible naman ito eh. People heard, people saw how God blessed this man. Naging testimony. So pag nakita ng mga tao, pinagpala to ng Panginoon. Okay? Yung iba, iisipin nila, simula nung nagbaptis ka, ang ganda na ng suot mo, nakabarong ka na palagi. Dati, yung suot mo pang tambay. Ngayon, para ka ng pastor. Di ba? Okay? So, talagang kapag ka naligtas, may changes eh. Nag-change din yung kasuotan. Amen? Yung mga lalaki, nagbabarong na, no? Para kayo empleyado sa bangko. Di ba? Okay? Nakabarong. Okay? Nakasapatos, black shoes. Mga lalaki. O nga pala, ha? Okay? Mag-shine kayo ng sapatos. Yan. Mga kalalakihan natin, mag-shine kayo ng sapatos. Hello? Sino dito hindi marunong mag-shine? Tuturuan ko kayo mag-shine ng sapatos. Okay? Sino? Si Paul. Halika, mamaya, shine mo yung sapatos ko, ha? Tuturuan kita. Okay? Okay? Diba? Bakit? Ipagpapakita yan ng orderliness. Hindi naman mas pinaprioritize natin yung panlabas, pero mga kapatid, okay? Yung panloob, mahalaga. Okay? Pero mga kapatid, lumalabas din yan eh. Hello? Okay pa ba yung mga kalalakihan natin? Okay? Kasi yung sapatos nyo, may design na. Black pero may brown. Okay? Orderly, clean and orderly. Yan, nawawala ngayon, pansin ko. Okay? Pag tinignan ko yung sapatos ng mga lalaki, ang dudumi. Okay? Nagpapakita ng karakter yan eh. Okay? Okay? Papakita ng kasipagan yan eh. Kung yung sapatos, hindi mo mabrush, ngipin mo pa kaya. Di ba? Kung ang sapatos, hindi mo mabrush, ngipin pa kaya? Di ba? Baka mamaya, gold na yan. Okay? Alis na tayo dyan, mga kapatid. Okay? Pero, kailangan makita natin dito, mga kapatid, yung kaligtasan na natanggap natin, yung presensya ng Panginoon sa ating buhay, may dalang pagpapala, but hindi lang yan material, financial, emotional. Isipin mo, pag naligtas ka, meron kang emotional support mula sa Panginoon. He is the strength of your heart. Hello? The Lord Jesus Christ is the strength of your heart. God is the strength of your heart, and the Holy Spirit gives you comfort during times of trouble, distress. Isipin mo yun, may distress, may trials, may testings.
But God gives us comfort. And not only that, merong mga spiritual blessings. Tignan ninyo sa Ephesians. Okay? Ephesians. Open your Bibles to Ephesians chapter 1, verse 3. Ephesians chapter 1, verse number 3. Anong sabi dyan? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now that we are in Christ, yung mga blessings na hinanda ng Panginoon para sa atin, ma-enjoy natin yan. If we will just pay close attention sa salita ng Diyos. Kung tayo lang ay magiging close sa ating Panginoon. Naunawaan po natin? Andiyan pa tayo? Okay? And then, tignan natin dito sa buhay ni Joseph. Okay? So, Obed-Edom, makikita natin yung description ng Bible, yung sinabi ng Bible na na-bless si Obed-Edom. But meron pang isang tao sa Bible, okay, in the person of Joseph, na bless ng Panginoon. Genesis chapter 30, verse 27. Genesis chapter 30, verse 27. Genesis chapter 30, verse 27. Dito si Laban, yung father-in-law ni Jacob, sorry, Joseph tuloy, no? Tingnan muna natin yung tatay ni Joseph, no? Si Jacob. Okay? Genesis 30:27. Anong sabi ni Laban regarding sa blessing ng Panginoon kay Jacob? Ano sabi niya? Genesis 30:27. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry. Sabi niya, magstay ka pa, Jacob. Manatili ka pa dito sa aking household. For I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. Aba? Sasabihin sa iyo ng boss mo, huwag ka muna mag-resign. Dahil nakita ko yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo eh. Pero meron na may mga empleyado na mag-resign ka na. Puro kamalasan. Wala namang ganyan. Eh, no? Okay? Ano mga kapatid? Nakita sa buhay ni Jacob. Although itong si Jacob ay isang matigas ang ulo, di ba? Manloloko. Pero nabago ang buhay niya. Inani nga ni Jacob yung mga ginawa niyang panloloko. Pero yung anak niya, tingnan niyo ha, yung anak niya si Joseph, sa Genesis chapter 39 verses 2 to 6. Genesis 39 verses 2 to 6. Ano sabi diyan? And the Lord was with Joseph. Okay? The Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Okay? Prosperous. Now, ano sabi ng salita ng Diyos? Paano maging prosperous? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mga kapatid, nung time na si Joseph nandoon sa bahay ni Potiphar, wala siyang Bible. Pero nandun yung fear of God sa buhay ni Joseph. Alam niya kung ano yung tama. Sinusunod niya yung tama. Honest itong si Joseph. Yeah. At meron siyang integrity. Nung niyaya siya nung asawa ni Potiphar, halika, sumiping ka sa akin. Anong ginawa niya? Tumakbo. Hindi papalapit, papalayo. Merong integrity. Anong integrity? Gagawin mo kung ano yung tama kahit walang nakakakita. Pero kung titignan natin, nakita ng Diyos ang lahat. Okay? Pero gagawin mo ang tama kahit walang tao. Kahit walang CCTV. Ba? Bakit ang daming CCTV ngayon?
kailangan bantayan no? 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 Kung honest lang ang mga tao, no? Hindi kailangan ng CCTV. Pero kasi siyempre, safety na rin, kaya may CCTV. Okay? Mga kapatid, tayo mga Kristiyano, dapat meron tayong integrity. Amen? Gawin natin kahit walang nakakakita. Gawin natin ang tama kahit walang nakakita. And the Lord was with Joseph. He was a prosperous man. Ano nang sabi pa dyan? And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight. And he served him. And he made him overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house. The same thing with Obed-Edom. The Lord blessed Obed-Edom, his family, and all that he had. And the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Okay? So, makita natin mga kapatid. Okay? Kung tayo'y susunod sa Panginoon, andun yung blessing. Amen? Andun ang blessing sa pagsunod. May kanta nga, di ba? Diba? Trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy. Alam niyo ba yung word na blessed? It means to be happy. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Yeah. We need to obey. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22. Ano sabi dito? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Yan. Yung pagpapala ng Panginoon. It make it rich. Huwag niyong isipin na, yung blessing ng Panginoon, gagawin akong milyonaryo. Hindi. Okay? Pero, malay nyo, di ba? Meron isa dito, balang araw, maging milyonaryo, Ngayon, pisonaryo pa lang. Alright? Susunod na yung milyonaryo. Alam niyo mga kapatid, sabi dito, the blessing of the Lord, it make it rich, and He addeth no sorrow. Meron mga tao, akala nila blessing yung mga bagay na to, but may sorrow. Okay? Isipin nyo na lang yung mga perang ninakaw, no? No? Ninakaw sa kaban ng bayan. Hindi blessing yan, mga kapatid. Sorrow ang daladala dun sa mga nagnakaw. Huwag yung sabihin, itong mga politiko na to, blessed sila. No. Walang blessing sa sin. Sin brings sorrow. Amen? Okay pa kayo? Kaya, huwag niyong pangarapin, sana maging politiko din ako. Tapos, ganyan din ako. Hindi blessing. Ang Panginoon, hindi kanya i-bless sa maling paraan. Amen? Okay pa? God blesses hard work. Amen? God blesses hard work. Huwag niyo isipin na ang work, resulta ng kasalanan. Mali, mga kapatid. Huwag niyo isipin na sinisisi niyo pa, si Adan tsaka si Eva kasi, kasalanan nila, yung kailangan ko tuloy magtrabaho. Bago pa mahulog sa kasalanan ang tao, may trabaho na. Okay pa kayo? Ha? Nag-aral si Adam. Anong inaral niya? Zoology. Diba? Pinangalanan niya yung mga animals. Okay? Nagtrabaho siya. Anong trabaho niya? Call center. Tinawag niya eh. Diba? Di na naman kayo matawa. Diba? Kasi pang matalino yung joke. May trabaho. Before mag-fall ang tao, may work.
Inentrust ng Panginoon kay Adam. Oh, Adam, ikaw ang take care dun sa garden. Yun, merong work. Kaya God blesses hard work. Amen? Okay? Trust God. Work hard, and you will see the blessings of the Lord. Hello? Kasi yung iba, balansehin natin. O sige, okay? Ano ko, titiwala ako sa Panginoon, pero hindi ka magtatrabaho. Ano yun? Mali naman yun. Naunawaan nyo? Okay? Huwag ka umasa sa ayuda. Hello? Magpo-provide ng Panginoon. Pero, magtrabaho ka. Amen? Kayo mga nag-aaral, habang nag-aaral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral. Para kang kambing. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Okay? Kaya, kung estudyante ka ngayon, give your best. Gawin mo yan para sa Panginoon. God will bless yung pag-aaral mo. Trust the Lord. Obey the Lord. While you're a student, sa mga nagtatrabaho, sa mga professionals, sa mga business people. Okay? Trust the Lord. Obey the Lord. Work hard. And God will bless you. And the number 3 and last na. Okay? Last na. Makita natin dito, okay? Kasi nabanggit natin yung provision material, financial, pati yung sa mga alaga ni Obed-Edom. But there is something na kailangan makita natin na na-bless din . Ano yun? Posterity. Pangatlo, posterity. Okay? If you would, turn your Bibles to 1 Chronicles chapter 26. 1 Chronicles chapter 26. Although, babalikan natin itong verse na ito sa mga susunod nating mensahe, nais ko ipakita sa inyo itong 1 Chronicles chapter 26, verses 4 to 8. Not only did God bless Obed-Edom with material, financial blessings, okay? He also blessed him with a good posterity. Okay? May mga anak itong si Obed-Edom. Nung na-experience ni Obed-Edom yung pagpunta ng ark, he became close. Okay? Kung ilalagay natin sa application na nung nakilala ng isang tao ang Panginoon, naging malapit siya sa Panginoon, okay? Hindi lang nanatili sa kanya, but na-influence din niya yung next generation. Tignan natin sa 1 Chronicles 26 verse 4. Anong sabi dito? Moreover, the sons of Obed-Edom were Shemaiah, the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third. Teka, baka kung nasa isip nyo, ha? Okay? Sakar the fourth, Nathaniel the fifth, Amiel the sixth, Issachar the seventh, Pultai the eighth. For God blessed him. Ilang anak binigay kay Obed-Edom? Ilan? Ha? Ano ba? 7, 8? 8. Yan o. Nakalagay na nga. 8 di ba? God blessed him with many sons. May kinakanta tayo, di ba? Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Pero ito mga kapatid, talagang 8. Okay? 8 na anak.
ni Obed-Edom. Pero pansinin nyo kung saan nakalagay yung mga pangalan nila. Nandun sila sa listahan ng mga pangalan ng porters. Doon sa tabernacle. Doon sa temple. Porters. Mga nagbabantay. Pero hindi lang yan. Ano pang sabi dito? Also unto Shemaiah, sa panganay niya, his son were sons born that ruled throughout the house of their father, for they were mighty men of valor. Then naka-enumerate din dito sa verse number 7, the sons of Shemaiah, Othni and Raphael and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, Semachiah. All these of the sons of Obed-Edom, they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were 62 of Obed-Edom. Ilan? Okay? Sa mga anak niya, doon sa mga anak ng kanya anak, at mula doon sa kanilang family, ilan? 62. Ang isang score ay 20. 3 times 20, ilan? 80. Very good. 60. Diba? 62. Sipin niyo mga kapatid. 62 able men na meron silang, sabi dito, able men for strength for the service. Ito, paano natin nakita na pinagpala? Dahil kahit dun sa mga apo niya, dahil na-experience ang presence ng Panginoon sa kanilang buhay, nag-decide sila, we will serve the Lord. Kapag tayo naglingkod sa Panginoon, maimpluwensyahan natin yung iba. Kayo mga nandito ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano mangyayari sa future. Kung bibigyan pa tayo ng 100 years ng Panginoon, no? Patay na kami nun. May iwan na lang dito nun. Siguro sila dyan, no? Okay? Ilan taong ka na nun? 100 and... ilan taong ka na ba? 117. Di ba? Masamanda mo eh. Joke lang, ha? Okay? Mga apo na natin siguro, magpapatuloy pa kaya? Magpapatuloy? Masasabi nila na, naglilingkod ako sa Panginoon, yes, dahil naligtas ng Panginoon, pero meron akong lolo na inimpluwensyahan yung aking tatay na maglingkod sa Panginoon. Meron akong lolo sa tuhod na inimpluwensyahan yung lolo ko. Tapos yung lolo ko inimpluwensyahan yung tatay ko. At yung tatay ko na-impluwensyahan ako na maglingkod sa Panginoon. Meron ba? Okay? Isipin niyo yung mga batang nandyan ngayon. Makukulit lang sila ngayon. Labarang araw, sila yung magpapatuloy ng ating nasimulan dito sa church na ito. 100 years from now, nandito pa ba yung Bethel Baptist Church? Will the presence of God still be here? Because people will still gather for the name of Jesus Christ, for the glory of God. O baka balang araw, may gathering nga. Kaso madilim na yung stage, may mga usok na, may iba't ibang ilaw, ang song leader, babae na, yung nagpipreach, pastora na, nag-depart na sa truth. Pero, tandaan natin, yung paglilingkod na ginagawa natin ngayon, nakikita ng mga mas bata. Tayo mag-impluwensya sa kanila. Kaya nga, posterity, yung number 3 ha. Sorry, hindi ko nabigay outline.
Posterity. P-O-S-T-E-R-I-T-Y. Posterity. Okay? P-O-S-T-E-R-I-T-Y. Yeah. Palitan mo yung pangalawang P ng T. Ah, baka mali na sulat nila. Yung yan. Okay. Correct na. Okay? So, mga kapatid, si Obed-Edom na experience ito. Umabot sa mga apo-apo niya. Yung pagpapala ng godly influence sa buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang material, financial yung blessings. Ma-overtake pa niyan yung second, yung third, yung fourth generation. Okay? And yung mga susunod pa na generation. Kaya mga kapatid, sunod lang tayo sa Panginoon. Amen? Sunod tayo sa Panginoon. Hindi lang para sa ating ikabubuti, kundi para din dun sa mga sumusunod sa atin. Para may makita din silang magandang halimbawa para sila din ay maglingkod sa Panginoon.